chapter 5, verse 1 to 7. Inuulit ko po, unang Pedro chapter 5, verse 1 to 7. At ito po ang sinasabi, pangangalaga at pagiging handa. Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. At pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Last verse po, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Magpala po ang nakakabasa at nakakarinig ng Kanyang mga salita. Maaaring na po tayo. Nagtataka ako bakit kay Mrs. lang binigay yung mga sobre. Ba't kaya? Wala kayong tiwala sa akin. At ako po ay overwhelmed sa mga handog nyo sa inyong pastor. At may magtatanong, son, meron ka bang authority, Major? Ang sagot ko po dyan, wala. Ako rin ay nagpapakumbaba sa authority ng banal na kasulatan. Kaya yun yung indication, yun yung gauge na doon nakasalalay. Kaya una sa lahat, ay kung ano ang authority ng banal na kasulatan, doon ako nagpapailalim. At yan ang maganda na gawin nyo rin. Ama, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin. Maraming salamat dahil maraming taon ang nagdaan at napatunayan namin na yung bigay mong kaligtasan habang tumatagal ay lalong nadaragdaga ng assurance na merong kaligtasan ang sumampalataya sa iyo. Totoo ang karanasan ng muling pagkasilang. At ito po ay palaging na-affirm, na si-certify sa aming pong buhay. Kaya salamat po sa authority ng iyong banal na kasulatan na kami ay magpapailalim sa kapangyarihan ng iyong mga salita at wala pong sino man ang pwedeng mas mataas pa sa authority ng iyong banal na kasulatan. Kaya salamat po sa pribilehiyo na magpasakop sa kapangyarihang yan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nandiyan na ba yung title ko? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, nakakalamang ka.
nakakalamang ka. At lahat po tayo ay nakakalamang. Sa panahon ng age of cyber, yan, narinig ko kay Colonel Coraming noong 1986, nasabi niya na yan, cyber age, o 1988. Kaya nandito na po tayo sa panahon na ito na merong digital revolution, nagkaroon ng online, nagkaroon nga ng bagong bisyo ngayon, yung umorder sa Shopee. At nasa panahon po tayo ng virtual na panahon. Tapos, kumaunti na yung panonood natin ng TV, napansin nyo ba? Yung iba, wala ng TV. Bakit kaya? Meron na silang kinahuhumalingan na iba dahil nasa panahon na tayo ng technological age. At paano tayo makakalamang? Paano makakalamang yung pamilya natin sa iba na nalilinlang sila ng ganitong kapanahunan? Kaya mas nakakalamang tayo. At tayong mga kasama sa pamilya, alam natin ang magiging kahihinatnan. Yung ating piniprevent yung mga members natin sa ating pamilya. Kaya sa ating bilang mga tatay at nanay, alam natin na mas maganda yung magkakaroon tayo ng prevention. Next mo nga. Alam natin na prevention sa kalusugan ay maganda. Mas mainam ito na paghandaan natin kaysa yung kapag meron na lang tumor na, lumaki na yung tumor dun sa ating katawan, hindi na natin tatanggalin lang yung, halimbawa, yung cancer, pero meron pa rin natitira na cells sa paligid ng katawan natin. Pero mas maganda, bago mag-start yung cancer cell, ay maagapan na kaagad. Bago mag-umpisa yung tumor, ay mabigyan na kagad natin ng atensyon. At nakita nyo po yung picture dyan na dito natin sila piniprevent. Nung tayo ay nag-asawa at nag-pray tayo sa Panginoon na magkaroon ng anak, kasama po sa package deal, kapag sinagot ng Panginoon ang magkaroon tayo ng anak, kasama po sa package deal, hindi lang nakukyutan tayo sa anak natin, nagagandahan tayo sa anak natin. Kasama po sa package deal na yung other side, nag-standby lang ako, na meron akong ginagawa doon sa garahe ni CSM, tapos yung garahe ni CSM, dinig pala yung boses ko sa kabila. Parang trompa yung kanyang garahe. Kahit bumubulong lang ako kay Jasmine, naririnig na dun sa kabila. Totoo ba yun? May sumasagot sa akin si Josephine habang nagsasalita ako. At habang nandoon ako, na-realize ko ang hirap talaga may dalawang maliit na bata na tatakbo-takbo dyan sa paligid. Nagpapaulan yung dalawang bata. Wag, saway ng saway andito ba si Josephine? Buti na lang wala. Malakas yung boses niya. Saway ng saway. Sumasali na rin ako doon sa malakas na boses. Magkakasakit kayo.
wag, pasok, pasok. At hindi lang po kasama yon sa ating, nung naghingi tayo ng anak. Hindi pwedeng hindi kasali yon. Kasali sa package deal na yung mga bata ay atin silang babalaan. Na yung isang picture dyan, hindi na natin gusto na malagay pa sila sa juvenile na kulungan. Ayaw natin na yung mga picture na dyan na nangyayari, na ganun ang mangyari sa mga anak natin. Kaya prevention is the best medicine. Ano ba yung ibang kataga? Prevention is better than cure. Yun pala yung hinahanap ko. Prevention is better than cure. Huwag na nating hintayin na lumala. Kasi minsan, pag na-damage na, yung lumala na yung mga bata natin, hindi na natin sila kaya na mabantayan. Kaya sa maagang onset pa lang ay atin na silang bantayan. At merong advantage, kaya tayo sinabi ko nakakalamang tayo. Dahil kung tayo ay lumaki na merong tatay at nanay, na hanggang ngayon hindi natin makalimutan yung presensya ng ating tatay at nanay. Hanggang ngayon nag-e-echo yung mga sinasabi nila sa atin. Tayo po ay nakakalamang na palagi nating balik-balikan yung panahon na lumalaki tayo, ay nakakalamang po tayo, ahead po tayo kapag meron tayong parents habang tayo ay lumalaki. Minsan nga, blessed tayo na yung kanilang guidance, yung kanilang emotional support, at hindi lang emotional, kung minsan financial support, ay nasusuportahan natin yung mga anak natin. At privilege din sila na nakita nila habang lumalaki paano ba maging lalaki. Pag nakikita nila yung kanilang tatay, privilege din sila na makita na paano ba maging babae, makikita sa kanilang mga nanay. At habang lumalaki rin sila, hindi lang doon. Natututo sila makipagkaibigan dahil yung circle din ng kanilang tatay at nanay, yung mga anak naman nila, yun ang nagiging sa kanilang pagiging halubilo sa mga ibang mga kabataan. Nagkakaroon sila ng sense of belonging, natututo sila na magkaroon ng kaibigan, at hindi lang yun ang natatanggap nila habang lumalaki. Minsan meron silang tagahugas ng pinggan, tagalinis ng bahay. Kapag nagluto sila, meron tagahugas ng kaldero, tsaka tagahugas ng kawali. Diba, yung mga anak natin minsan ganado magluto. Kasama po sa package deal yung maghugas din. Masarap magluto, pero kasama sa pagiging magaling na tagaluto ay maghuhugas din ng kanilang mga pinaglutuan. Kaya nakaka-assist ang mga magulang at yung mga cultural, mga ethical values ay nakikita ng mga anak habang sila ay lumalaki. At ito po ay isa sa nakakalamang sila. At ang mga bata ay bilang mga tatay at nanay din, nakaaral tayo ng ano ba yung rights ng mga bata.
sa mga pag-aaral ng mga psychologists, sa pag-aaral ng mga social worker, yung mga education na contribution sa mga university na kanilang natutunan at ang ating gobyerno ay nag-legislate ng mga regulasyon para magiging maganda ang paglaki ng mga bata na kanilang karapatan na tustusan natin ang kanilang pag-aaral. Sila ay hayaan natin na magkaroon ng kalayaan na ang mga bata ay pwedeng maglabas ng kanilang expression, pwedeng maglabas ng kanilang mga opinion, at pwede silang sumali kung anumang mga advocacy. At ang mga bata ay dapat lumalaki rin sila na fair yung pagtrato natin sa kanila. At wag nating lalabagin ang batas dahil kailangan nila rin ng legal assistance. Wag natin silang i-condemn. Hindi pa sila nakakapasok sa mga due process. At ibibigay natin yung kanilang mga basic needs. Ang mga bata kailangan pakainin ng mga tamang pagkain. Ibig sabihin ng tamang pagkain, hindi lang puro karne, hindi lang puro frozen food. Dapat balanse sila. Ang sasakyan, kapag puro tubig lang ilagay mo o puro gasolina lang ilagay mo, hindi tatagal yung sasakyan dahil kailangan din nila ng ibang fluid na dapat sa kanilang sasakyan para magpatuloy sila na maging maganda ang serbisyo. At yung mga anak din natin, karapatan nila na malaman ang wastong pagkain. Bigyan natin sila ng pananamit. Bigyan natin sila ng matitirahan. At minsan, ang problema namin, ang dami-dami ng damit sa bahay namin kasi mura na yung mga okay-okay. Makakabili ka ng 10 pesos. May damit ka na. Ako, ang dami kong jogging pants. Magkano bili mo doon? Napantrabaho ko. At napupuno na yung cabinet namin sa sobrang dami at namumuhalan. Kaya, karapatan ng mga bata na sila ay yung kanilang basic needs. At sila ay lalaki ng merong nararamdaman nila na merong nanay at tatay na nagmamahal sa kanila. Kaya meron silang nakakalamang ang mga bata. Nakakalamang tayo. Sa bukod pa sa nalalaman natin ang edukasyon na yung binibigay ng legislators na mga batas, paano paangalagaan ng mga bata, pero naiintindihan natin na meron pang mas higher na regulasyon na ating kinoconsider. Mas mataas ang ating na-regulate na pag-aalaga sa mga bata. At sabi sa Psalm 127 verse 3, ang sabi ng gumawa ng awit, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon. Yan yung alam natin na regulasyon. Yan yung na natutunan natin kung paano natin i-handle yung mga anak natin. Sila ay mana, inheritance. Kaya kapag yan ang attitude natin, yan yung pinaghuhugutan natin ng katotohanan, yan yung foundation natin na alam natin na ang mga anak ay kasali yan sa mana
Kung meron mang last will testament, meron ba sa picture? Gumawa ang Diyos ng testamento. Hindi yan last will. Kasi yan ang testamento ng Panginoon sa atin. Nakasama doon sa testamento ng Panginoong Diyos, sinulat niya doon na ikaw, kay Mauricio Pagasian, magkakaroon ka ng anak. Natanggap mo na ba yung last will testament ng banal na kasulatan na ito ang nagpapabigay sa kanya ng konbiksyon, nagbibigay ng prinsipyo sa kanya, kaya ahead tayo. Kaya lumalaki tayo na yung ibang mga kasama natin sa mga kapitbahay natin, hindi nila nalalaman yan. Kaya meron tayong advantage. At bilang Pastor Sunday ngayon, meron akong picture dyan. Obserbahan ninyo. Ano yung isang tupa? Ang daming balahibo. Ha? Balbot? Yung isa, ano pangalan nung nag-aalaga ng tupa? Pastor. Pag babae, pastres. Kasi ang waiter, waitress. Pastres ang babae. Kapag psychologist, lalaki. Psychiatrist, babae. Dictionary ko yon. Kaya, ang mapapansin natin doon sa isang picture, yung nag-aalaga ng tupa na yon. Iba na ang tagal-tagal niyang kasama yung tupa na yon, pero hindi niya napapansin na kailangan ng bawasan yung kanyang balahibo. At yung isa ay makikita natin na merong advantage yung lumalaki sila na merong pastor. Amen? Kanina po, pinapanood ko ulit yung slide ng mga pastor na nagdaan dito. Nakita ko na meron ng 20 na pastor ang nagdaan dito sa San Jose. At nakita ko rin na 3 na yata yung patay doon sa nagdaan ng mga pastor. Si Epap, si Nelson, si Padayaw, na nanggaling din. Kung hindi nyo naalala si Captain Padayaw, ako naalala ko siya kasi nasa Quezon 1 ako, naging pastor namin si Captain Padayaw. At siya yung naghatid sa akin. Ha? Patay na yan, di ba? I-correct lang ako. Pero si Enano, galing pala doon. Having a pastor can be a beneficial sa community. At lumaki tayo na nandyan ang kanilang guidance, tumutulong sila sa mga emotional support, sa moral accountability, maraming benefits na natutunan natin. Kaya tayo nagpa-member sa isang local church dahil yun yung accountability natin. Kung hindi pa tayo kasapi sa isang simbahan, ay hindi pa tayo mapapangalagaan ng husto. Halimbawa, hindi ka member, tapos nakita ka na, nanigarilyo ka dun sa labas.
Ang pastor, hindi ka kagad masasabihan na huwag kang magsigarilyo dahil hindi pa sila member. Pag sinabi niya, pag naging kasapi na siya sa simbahan, pwede na mong magsabi na huwag kang maninigarilyo. Kung soldier na siya. Tapos nahuli mo ulit, nagsisigarilyo. Huwag ka nang uupo sa drum kasi naninigarilyo ka man. Paano mo madadala sa worship ang mga tao kung ikaw ay naninigarilyo? Kaya yun ang benefits. Kaya sasabihan natin na marirealize ng tao na hindi tama yung kanyang ginagawa kasi hindi na siya pinagsusuot ng uniform. That's the advantage. At kapag nabantayan tayo, marirealize natin at kung tayo ay talagang anak ng Diyos, ay mararamdaman natin na ituturo ng banal na Espiritu na mali yung ating ginagawa. Minsan, di ba, nagsabi rin sa atin na hindi natin masabihan yung isa na huwag kang magtinda ng sigarilyo, huwag kang magtinda ng alak. Pero pag member na sila, pwede natin pagsabihan. Kapag naintindihan na nila yon at naunawaan nila, meron time na kakausapin sila ng Panginoon, marirealize nila na mas grabe pala yung nagtitinda kaysa gumagamit lang. Kasi ikaw pa yung nag-endorse, ikaw pa yung parang tinutulak mo yung mga tao sa mga ganong bisyo. At bilang mga pastor, lumalaki tayo na yun ang napagsasabihan tayo dahil tayo ay member ng simbahan na yun. Sabi dito sa 1 Peter 5:4, at pagkahayag ng Pangulong Pastor, huwag nating isipin na ang pastor ay wala nang nagpapastor sa kanya. Meron pa ring mas mataas. Sabi diyan, ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang Chief Shepherd. Magbibigay sulit din kami sa kanila. At alam niyo po, ako po ay nakaranas din na yung mutual na pagpapastor na merong nagpapastor sa akin. Nakaranas po kaya sa mabilis na oras, pwede kong sabihin sa inyo kung sino yung mga nagkaroon ng epekto sa aking buhay. Greg, Charles, John, Creplo, Joel, lahat yon ay noong time na malayo ako sa mga lugar, walang makaka-reach sa akin doon, pero kahit nasa remote ako na area, merong mga libro na nagpapastor sa akin. Siya ang na hanggang ngayon ay nag-e-enjoy ako na nasa ilalim ako ng mga pastor na magsasalita sa akin. Nung nasa kadete ako, privilege kami na yung aking training principal, si Commissioner L. Maxwell, yun yung privilege namin na every spiritual Sunday, every in Sunday, every covenant Sunday, meron pa silang lecture time na pumupunta doon sa mga classroom namin. At ako lang po yung kadete na merong kaset na hindi ko gusto na pakawalan lahat yung sinasabi ng mga visiting na leaders namin noon. Nire-record ko lahat yon. At nung ni-record ko yon, wala na si Commissioner Maxwell, naririnig ko pa rin yung kanilang mga mensahe. Nung nagpunta na kami sa mga remote area, ako lang po yung core officer na merong Walkman na nakikinig nung mga sinabi sa amin ng mga pastor habang kami ay nasa mura pang isipan namin, young pa kami sa mga experience, yun naranasan namin na under kami ng pastor. Kaya kapag tayo po ay nasa ilalim ng ganyan ng mga pastor,
nakakalamang po tayo. Sabi sa Acts 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Pati yung paglagay ng leaders o paglagay ng mga elders, yung mga obispo na merong diakono sa ating simbahan, local officer, ito ay guide ng Holy Spirit na sila ay nilagay ng Diyos. Para ano yung role nila? Ito lang yung job description ng pastor upang pakainin nyo ang iglesia ng Panginoon. At tingnan nyo yung pagtrato ng Panginoon sa mga flock. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Hindi tayo magte-take advantage sa mga kongregasyon. Hindi tayo magpaparamdam, uy, wala na kaming bigos. O pag bumisita sila, patutunogin mo pa yung kaldero mo doon para maramdaman. Ha? Itrato natin na ang kongregasyon ay binili sila ng kanyang sariling dugo. Yun yung fear, yun yung respeto na dapat na mahalin ang bawat members. Dahil sila ay binili ng precious blood. It is precious. It is special. His flocks. Kaya sa mga pastor, ganun din ang expression natin. At ang expression natin sila, hindi para meron tayong personal interest, kundi ang interest natin ay walang iba kundi ang see to it na nakakakain sila ng salita ng Panginoon. Ang sabi sa Hebrews 13:1, nabasa natin, magsitalima kayo sa namumuno sa inyo, kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangapupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit. Alam nyo, yung ituring daw na parang yung nagagawa na naliligaw yung mga tupa o merong nagagawa na hindi maganda ang isa sa mga kanyang tupa, nararamdaman ng nag-aalaga ng tupa na parang sila ang magbibigay ng sulit. It was a burden to them. It was a stress to them kapag hindi nila na merong nangyayari sa bawat member ng kanilang flock. Yung kanilang kumukulo, yung kanilang mga stomach, dahil kapag merong ganun ang nangyayari. Amen? Kaya merong advantage ang mga lumalaki na nandiyan palagi sa paligid ang pastor. At meron tayong taga-gupit ng balahibo. Nagdala ko minsan sa banban ng electric razor ko. Sabi ko, gupitan ko nga ng mga buhok tong mga bata dito. Nakagupit lang ako ng isa. Wala nang nagpagupit. Libre, ayaw nyo pa. Bilang panghuli, ang mga tatay at nanay at pastor, iisa yung common denominator sa kanila. Hindi sila perfect. Amen? Tama ba? Ang mga tatay, mga nanay, hindi sila perfect.
Nadidisappoint kayo lang kasi tinataasan niyo yung expectation sa mga nanay at tatay. Kaya kayo rin ang gumagawa ng sarili niyong disappointment kapag ang taas-taas ng expectation ninyo na parang bakit yung ganun yung tatay na yon? Ba't ikaw tay hindi ka ganun? Hindi talaga ako ganun kasi ganito ako. Yung unique. At hindi perpekto ang mga tatay at ang mga nanay. Kung magke-claim man kayo na perfect ang pastor, ay huwag kayong makinig doon. Bula ang pastor yon. Ang mga pastor ay hindi nga perfect, pero sila ay strugglers. Yung nag-struggle lang sila ng struggle. They are striving for perfection. They are only aiming for perfection. At sila ay struggle ng struggle at hindi mawawala ang pag-struggle natin habang hindi pa dumarating ang Panginoon. Huwag kayong mag-settle dyan sa kinalalagyan ninyo. Mag-struggle tayo, mag-wrestling tayo palagi, paano natin papalipitin yung ating sarili na ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Sabi dito sa Philippians 3:8-14, mga kapatid, kung merong magkiklaim ng perfection, ito na si Paul, pero hindi niya kiniklaim na perfect siya. Ang sabi niya pa nga sa kanyang sarili na siya ang chief of all sinners. Hepe siya ng mga makasalanan. Ganun ang pagtrato niya sa kanyang sinabi. Pero ito yung sinasabi niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Yung sinasabi niya, hindi ko na sinasabing na-reach ko na yung highest spiritual level. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Ano lang yung kanyang ginagawa? Tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Dinidisiplina niya yung kanyang sarili na umabante siya, nag-i-struggle siya, nagre-wrestling siya, na wala siyang ibang gusto na gawin, na gusto niya na makaabante siya palagi. Sumulong ang kanyang pananampalataya, sumulong ang kanyang kaalaman. Nag-i-struggle pa siya palagi. Sabi dito, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala. Takbo siya ng takbo. Hindi siya nagre-relax. Palaging full throttle yung kanyang pagpiga ng kanyang gasolina sa kanyang pananampalataya dahil struggle siya ng struggle. Gusto ko na maabot, hindi ako magre-relax sa dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo. Yan po yung sinabi niya. Meron, sabi pa sa Philippians, wala dito eh. Philippians 4:14. Yung 14. Gayon man ay mabuti. 4:14 ba yun? Andiyan ba? 3:8. Nawala sa aking computer. At sabi niya, nagtutumulin siya. Nasaan na yun? At sabi niya sa verse 8, oo nga, at lahat ng mga bagay inari kong kalugihan. Ako'y masumpungan na walang katwiran sa sarili. Sabi sa verse 9, ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang galing sa Kanyang sarili. Wala siyang righteousness. Ito yung sinabi ko noon na merong alien na ito rin yung sinasabi ni Pablo na walang katwirang na galing sa aking sarili. Yung katwiran na binibigay ng kautusan, kahit sundin ko ang lahat ng kautusan,
ay wala pa rin katwiran na ako na matatamo, kundi ano yung katwiran na natamo niya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang makilala ko siya, maranasan ko yung kanyang kapangyarihan, na yung pagkabuhay na mag-uli, maranasan ko sa aking buhay, ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan, na ako'y natutulad sa kanyang kamatayan. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, hindi sa natambo ko na, hindi sa inabot ko na, yun yung sinabi, nagtutumulin siya hangganan ng gantimpala sa pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon. Amen. Tumayo po tayong lahat. I-release natin yung patawad sa mga tawarin natin sila. Hindi lang yung isipin mo na pinapatawad ko. Dapat palabasin mo sa bibig nyo na pinapatawad ko na kayo. Yun lang po dahil nag-i-struggle po tayong lahat. Tawagin ko po si Joel na tulungan tayo sa pagkanta sa ating closing song. May galak sa tahanan kung may pag-ibig. May ngiti sa iyong labi kung may pag-ibig. Ang tinig ay kay lambing. Ligaya'y nadarama. Kapayapa ay taglay kung may pag-ibig. Pag-ibig, pag-ibig. May anghel sa tahanan kung may pag-ibig. Amen ba? Iti natin yan. Alam mo ba yan? May galak sa tahanan kung may pag-ibig. May ngiti sa iyong labi kung may pag-ibig. Ang tinig ay kay lambing, ligaya'y nadarama, kapayapa ay taglay kung may pag-ibig. Pag-ibig, pag-ibig, may anghel sa tahanan kung may pag-ibig. May liwanag sa puso kung may pag-ibig.